So ganun na lamang po at sukat ang pasalamat po ni Pablo sa kabila ng siya ang pinakamasahol sa mga makasalanan ayon sa kanya mismo, pinagkatiwalaan pa rin po siya ng Panginoong Jesucristo na siya'y nagbigay lakas sa kanya. Malinaw rin ang katangian po ng Diyos na lumulot sa kanyang kwento. Malambot ang puso ng Diyos sa isang makasalanang nagsisikap magbago. Di po ba si Pablo pumapatay pa ng tao yan makasalanan? Amen? Subalit ang siya po na kinausap ng Diyos papuntang Damasco po, mga kapatid, pinagsisihin na po ang makasalanan niya at siya po ay naging apostol po. So tanging hangal lamang ang hindi naglulubag loob at nagbabago. Ngunit sino ba ang hindi hangal? Sino ba ang lubos na maalam, marunong at dalisay ang pagpapasya? Ano ba ang mga katangian kaakibat ng makalangit na karunungan na ayon sa aklat ng karunungan ay galing mula sa itaas? Yes. So ang marunong at maalam ay siyang hindi tumigil hanggat hindi nakikita ang bagay na nawala. Ang hangal ay siyang walang malasakit sa isang naligaw na tupa. Ang maalam at marunong ay ang handang pisanin muna ang 99 upang hanapin ang isang tupang naligaw ng landas. Maraming mga pagkakataon po sa buhay natin na hindi natin pinahalagaan po ang para bagay maliliit na bagay lamang. Hindi natin alintana ang patuloy na pagpatak ng tubig sa gripo dahil wala kang pakialam kasi hindi naman ikaw ang nagbabayad. Hindi natin pansin ang mga paisa-isang butil ng bigas o kanin na ating itinatapon mula sa hapag kainan samantalang maraming hindi kumakain. Hindi rin natin binibigyang halaga ang bawat sandali o minuto na nagdadaan at naaksaya sa ating buhay o mag-aapon Facebook pa lang o maging ang mga maliliit na balitang plastic o karton ay hindi natin iniisip na makababara ng mga ilog at daluyan ng tubig baha kaya tinatapong ko saan-saan ay narinig ko po si Father Benji yung siya po ay nag-broadcast no? Sa kabilang istasyon dahil nga po daw sa katamaran kaya ang daming basura na tinatapon sa kalye dahil nga ayaw niya itapon sa basurahan o itinatapon na lang niya kung saan sa kalye. Isang pa nga bubuksan pambintana ng kotse habang sila'y nagsa-travel, itatapon yung papel o balat ng pinagkainan niya. So sabihin, saan po pala ng katamaran yun, walang malasakit sa kalikasan. Amen? Kaya na-bless po ako doon na sinabi, tamad kasi ang tao, kaya ang daming basura. Eh kung tayo magmalasakit, saka ayaw mag-segregate, tapon lang ng tapon. Kung nag-segregate po tayo, pakikinabangan pa po yung iba para ma-recycle, hindi madagdagan yung basura natin. Amen? So mga kapatid, maging instrumento po tayo para sa kabubuti ng ating bansa, ng ibang bansa din po. Amen? Ngunit isang tanda po ng kaalaman at karunungan ay ang yung magpahalaga sa mga maliliit at parang walang lubos na halagang mga bagay. Ang hangal ay walang pagpapahalaga sa animoy walang silbi at maliliit na bagay. Kasi malit lang yan, walang kwenta yan. Subalit ang matalino at marunong, ang kapatid, may kaalaman, yan, ay nagpapahalaga po sa kahit sa maliliit na bagay. Ang marunong ay masinop, masikap, at mapaghanap sa anuman at sino mang naligaw, nalisya o nawala sa tamang landas. So mga kapatid, ito ang dalawang mukha po ng karunungang makadiyos. Sa isang banda, ang taong marunong tulad po ng Diyos ay marunong magbalik tanaw po sa nakalipas at marunong magsisi at magbalikto. Ito po ang ginawa po ni Moises sa ngalan ng kanyang bayan. Ito ang ginawa po ni Pablo na bagamat isang malaking makasalanan po, no? Isa siyang makasalanan ay nagpadala po sa indayog ng biyaya mula sa itaas at nagbalik loob sa Diyos. Sa ikalawang banda, mga kapatid, ang karunungang makadiyos
ay namamalas po sa pagiging masinop